Para naman sa Philippine National Police, hindi pa nakakaalarma ang araw-araw na paghaba ng listahan ng mga napapatay na sangkot sa droga. Bakit daw maaalarma kung nasa 4 hanggang 5% lang ang bilang ng mga napatay ng higit 10,000 buhay na sumuko? Sa tala ng GMA News, nasa 271 na ang mga nasawing drug suspect mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Duterte hanggang ngayong araw. 21 sa mga ito nasawi nitong Miyerkules. 175 naman ang kabuuang bilang ang nasawi sa mga operasyon ng pulisya. Ang iba pa nasawi sa kamay ng mga hindi nakilalang salarin. Pinakamarami sa mga insidenteng ito nangyari sa Metro Manila, sinundan ng Bulacan. Himayin pa natin yan sa pagtutok ni Mariz Umali. Sa mahigit 60,000 bahay na kinatok ng PNP mula July 1 hanggang kahapon, mahigit 100,000 na raw ang sumuko. Mahigit 7,000 rito ay mga umano'y drug pusher. 3,000 drug suspects ang tuluyang inaresto. Umabot naman sa 239 ang mga napaslang sa buong bansa. 239, hindi ba yan alarming? No. How will it be alarming? Comparing 239, maybe 239 out of 109,054, it's more or less still 4 to 5%. Sa Metro Manila may pinakamaraming napaslang at naarestong umano'y pusher. Nasa 75 ang patay sa NCR, sinundan ng Region 3 o Central Luzon at 4A o Calabarzon. Pinakamarami namang bahay na nakatok na sa Region 9. Aminado ang PNP na di gaanong nakakatok ang mga bahay sa ARMM. Bukod sa armado, marami raw ay nasa malalayong lugar. Kaya sa halip na Oplan Tokhang ay Oplan Taphang o Tapokhangyo ang gagawin sa ARMM. Ibig sabihin ay iipunin ng mga tao tsaka pakikiusapan. Sa datos ng PNP, kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang ng krimen sa pag-upo ni Pangulong Duterte. Aminado ang PNP na ang pagbaba ng crime rate ay sa crime against property pa lamang gaya ng robbery at theft. Hindi pa raw masabi ng pulisya kung ang crime against person gaya ng murder, manslaughter, rape at iba pa ay bumaba rin, lalo pat araw-araw ay may naitatalang namamatay sa mga police operations. Pero wala pang opisyal na bilang yung halos araw-araw na natatagpo ang pinaniniwalaang biktima ng summary execution. For theft and robbery, yung mga bata ngayon or yung mga tao ngayon na gusto pong magnakaw, lumabas at mag-snatch or whatever, yan po ang karamihan ngayon na bumaba. Dahil nga po sa curfew, visibility ng ating tao sa patrolling, police operations against drugs. Pero hindi raw kinukonsinti ng PNP ang vigilantism. Babala rin sa hanay ng pulisya, maraming masisibak kapag napatunayang di mahusay na gumaganap sa tungkulin. In case ho na talagang mahina siya, we will have to file a case against him. Mariz Umali, Naktutok, 24 Oras.